Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na nakikinig at sumusubaybay dito sa channel ko. And for today's vlog, ang aking pong bibigyan ng highlight is on how to file Form 1701Q. And this is specifically for non-EAPS individual taxpayer. Okay? Those who are registered as single proprietor, freelancer, professional, or mixed income earner. So atin pong akin po kayong i-guide on how to file this Form 1701Q gamit yung offline EBR form package. Okay? So, samahan niyo po ako hanggang sa dulo and sana may makatulong po ito sa inyo. Okay, so ang atin pong gagawing sample demonstration is an individual who is registered as professional. So example po is yung doctor, dentist, they are licensed individual registered as professional sa BIR dahil wala po silang employer kundi sila ay nagko-conduct ng kanilang profession in a private manner. Okay? So ito po yung ating sample computation na gagamitin. Okay, let me explain po. Halimbawa, since we are filing for the third quarter, at ito po ay composed of month ng July, August, and September. So, yung cumulative po ng income natin ng month na yun ang ating i-declare. Okay? So, example, noong July, meron siyang isang patient na ang kanyang PF or service fee is 35,000. Kaso binigyan niya ito ng discount ng 7,000 dahil halimbawa po, isa itong PWD or senior citizen which is sa batas talagang sila ay subject for discount. Kaya, ang nasingil na lang sa kanya is 28,000. Kung again, ng August naman, may isa ka na namang patient tapos ang kanyang fee sa'yo is 25,000. Kaso itong patient nito is ni-required ka na kaltasan at i-withhold niya yung tax mo. So, halimbawa po, kinaltasan kanya ng 2,500. So, ang magiging OR mo na lang na na-receive sa kanya na cash is 22,500. By the way, mm, yung pong mga individual or taxpayer na required mag-deduct and mag-withhold ng withholding tax, so sila lang po yung pwedeng magtatas niyan. And in return, kapag kinaltasan ka nila, i-issue ka na ng Form 2307 para ma-claim mo rin ito as creditable withholding tax mo. This is already a part of your income tax. Kaya pwede mo 'tong gamitin as claim para dun sa income tax filing ko. Kung meron kang tax due, pwede mo itong gamitin as deduction. Okay? So, dito naman tayo sa patient number 3. Halimbawa, ng September, may isa na naman siyang patient at ang kanyang PF ko dito or professional fee is 45,000. Tapos, ni-record din siyang kaltasan. Kaya, 40,500 na lang. So, yung withholding tax ay depende yan kung anong klaseng ah, income po yan ng taxpayer. Okay, so iba-iba po yan. May mga kanya-kanya pong rate yan na makikita mismo doon sa Form 2307. So, kung ano yung applicable rate doon sa kinakaltasan, yun lang po yung pwede nilang i-deduct at i-withheld. Okay, so yan ang ating gagamiting demonstration. So, ang tanong, alin ba yung amount or magiging taxable amount sa pagde-declare ng income nito sa BIR? So, maaaring isipin ninyo itong 91,000 which is yun yung total cash na na-receive niya. Pero actually, mali po. Ang dapat niyang ilagay na taxable amount is yung gross talaga na walang deduction except itong discount. Yung discount, pwede natin i-deduct yun dito sa taxable amount niya kasi kailangan po net of discount allowances yung taxable amount ng gross receipt. Pero yung sa withholding tax, hindi natin pwedeng i-deduct yan because it's actually part of your income already. Kaya, instead of 105,000 less 7,000, kaya magiging 98,000 na lang ang ating taxable amount. So now, proceed na po tayo doon sa BBIR forms. So, ganito po yung itsura ganito po yung laman ng files ng BBIR forms kapag na-download nyo. Pero kapag hindi nyo pa na-download, ilalagay ko na lang po sa description below yung isa ko namang tutorial kung paano i-download and install properly ang form na to para gumana. Okay?
So as of today, our latest version of this form is 7.9.4. But we can also use the older version kasi doon sa mga older version like yung basta 7.9, may 7.9.2, may 7.9.3. Sa mga version na yun, i-updated na latest na yung version ng 1701 Qt na nandoon. Okay? Pero mas maganda, syempre, yung latest version na rin ang gamitin nyo. So, ito po yung ating EBR form ng mga folder. So, pupuntahan mo po para mapasok mo itong program na to is itong EBIR forms na icon. So, makita nyo po, application. This is an application program ng offline EBIR form package na to. Tapos lahat ng ginagawa natin dito, nasisave naman dito sa folder na save file. Ngayon, kapag first time mo ito i-download, i-input mo yung mga details mo for the first time, dito naman siya nasisave sa profile. Okay? Dito naman po sa save file, lahat ng mga BR forms na ginagawa mo, diyan sa automatic nagsisave. Okay, so paki-ignore na lang po itong nasa baba na to, hindi yan kasali, naligaw lang dyan. Sorry for that. Okay, so going back dun sa 2307, ito po yung itsura ng 2307 na dapat marireceive nyo doon sa nag-deduct at nag-withheld ng withholding ninyo para ma-claim nyo naman siya as creditable. Okay, so ayan po yung latest version po ngayon at yan naman po yung kanyang name ng form. Okay, so sa page 2 makikita nyo may mga iba't ibang alphanumeric stocks code dyan with the corresponding APC and rate. Okay, so ito na po, halimbawa, pinasok na natin yung EBR4 na na-install natin, ito na po yung pinaka-main page niya. So, kung first time mo pa itong gagamitin, kailangan i-input mo yung mga details na hinihingi dyan. Suggestion ko lang, it is best kung pangarap mo or hawak mo yung certificate or registration or yung BR form 2303 mo para accurate yung mga i-input mo dyan. Kasi one-time input lang yan. So, pag mali nilagay mo dyan, mali na lahat yung mapiprint sa mga succeeding forms na gagawin mo. And also, yung email address, make sure na yung email address ay tama na access ninyo, na-open nyo, and make sure na ito ay secured para maiwas din sa mga hacker. Kailangan i-secure nito kasi napaka-importante ng email na to at yan binabato ng BIR yung mga tax return confirmation and other communication na kinakailangan i-relate sa inyo ng BIR. Okay? In the sense na kalimutan mo, hindi mo na ma-recover, ma-retrieve yung email address na to, notify mo agad yung BIR, palitan mo agad, update mo kaagad yung email address mo para hindi maapektuhan yung iyong pagpa-file online. Okay, so once na nakapag-fill up ka ng form, nagawa mo na dito sa BI form na to, yan po yung ating latest version na ng 7.9.4. Ayan, so kapag nakapag-create ka na po ng form, lalabas na po dyan yung file na na-create mo. Okay, so ito po yung file name niya, return period, the date na na-create. Hindi mismo makita mo yung form type. Okay, so ito yung ating gagawin na ng actual. So lahat ng mga information po dito ay gawa-gawa ko lang po yan. So hindi po yan totoo for demonstration purposes only. So let us now proceed dito po sa actual demonstration kung paano mag-fill out ng BR Form 1701Q. Okay, so first, kailangan na natin input po dito yung TIN. Okay, kung ito naman po ay pangalawang beses nyo na or hindi nyo first time i-input tong TIN na to, nag-auto-populate na po yan kasi nakasave na yan sa profile once na na-input nyo na yung TIN tsaka details niya. So, the next time around, nagagamitin nyo po siya. Pag input nyo po ng TIN na yan is nag-auto-populate na po yung profile ng taxpayer na in-encode nyo dito. And by the way, itong BR form na to or BR application program na to, pwedeng multiple taxpayer ang i-input nyo po dito. Okay? Ma-access nyo naman po yung unique taxpayer na yun gamit po yung kanilang TIN. So, since itong TIN na to ay naka-register or naka-save na dyan, yung profile niya, kaya
nag-auto-populate na yan. So, sunod naman po is ating piliin kung ano yung form na ating pipilautan. Which is ito po yung form 1701Q. So, wag po kayong malito, dalawa yung 1701Q dyan. Ang gamitin po ninyo is yung newest version, which is the version 2018. Ngayon, itong 1701Q na lumang version, kailan po natin pwedeng gamitin yan? Yan po yung ating gagamitin kapag mga lumang 1701Q yung ating ipa-file. Halimbawa, may hindi kayo na i-file bago mag 2018. So, yung mga 2017 and below, yan po yung gamitin ninyo naman na version. Okay, but for now, since we are filing for the third quarter of the year 2023, gagamitin natin ang version na to. As you can see, kapag first time pa lang po natin yan na gagawin, wala pa pong nagre-reflect dito na file created. Pero once matapos dito natin to at mai-save natin, lalabas na po yan dito. So, proceed na tayo mag-fill up. Okay, so i-click nyo lang po yung okay. And then, ito na po yung actual na BI form 1701Q. So, sa number 1, naka-default na po dyan yung year. So, huwag nyo na pong baguhin yan unless na ibang year yung inyong ipa-file. Okay, then number 2 is piliin nyo kung anong quarter yung inyong ipa-file. So, since ang ipa-file natin ay third quarter, kaya ang piliin natin ay third quarter. Kasi yung first quarter, ito yung for the month of January to March. Second quarter is for the month of April to June. And ang ating ipina-file is for the month of July to September. Okay? So, number 3, naka-default siya sa no, yung amended return. But, once na nag-ulit ka po at yung una mong ginawa ay mali, pero na-submit mo na, hindi mo na siya pwedeng i-edit, kaya amended na ang gagawin mo doon para ma-correct yung mali. Number 4, kung mayroon kang attachment dito sa form na to, ilagay niyo po kung ilang sheets yan or page. Pero pag wala naman, as is na lang po yan. Okay, yung iba po hindi natin kailangang lagyan kasi nag-auto-populate na siya. Okay, so ang lalagyan na lang natin dito po sa number 7, umpisa po dyan. Piliin mo kung single proprietor, professional, state, or trust. But since ang ating i-demo ngayon is an individual taxpayer registered as professional, kaya i-click natin is yung professional. And then sa number 8, piliin mo kung ano yung alphanumeric tax code na gagamitin mo. So for business, tapos graduated income tax rate ang gamit niya, yung II012. But since tayo naman po ay professional at ang kanyang inavail na tax rate is graduated income tax rate, kaya ito po yung ating i-click, which is yung II014. Okay, so piliin nyo yan kung ano yung nararapat or yung ginagamit nyo talaga. Okay, and take note yung ating alphanumeric tax code ng first and second quarter at ngayong quarter at sa buong taon dapat pare-pareho, hindi ko pwedeng paiba-iba. So within the taxable year, kailangan fix siya as is siya. Next, number 11, lagyan natin yung birthday. Okay, so hindi lahat ng form nahingi ng details na ito. Okay, pero itong form 1701Q ay need po niya. So, ilagay po natin din sa number 13 yung citizenship po natin. And then, number 14, pag hindi naman applicable sa'yo yan, hayaan nyo lang po siya. Tapos number 15, claiming foreign tax credit. No, kasi hindi naman yan. Normally, no naman yan. At saka hindi naman tayo nagkiklaim ng foreign tax credit. And then number 16, ayan, naka-automatic po siya sa graduated income tax rate. But, mamili ka pa rin sa dalawa kung anong method of deduction niya, kung itemized ba or optional. Pag sinabi natin itemized, so lahat po ng mga expenses na i-claim mo as deduction, kailangan supported yan ng mga valid receipt and invoices. Pero kung ayaw mo naman mag-intindi pa ng mga expenses na yan, pwede mo na lang i-avail yung optional standard deduction, which is meron na pong allowed na 40% of your gross receipt as deduction. Okay, so in either of the deduction of method of deduction na ito, each kind of or each method ay may kanya-kanyang advantage sa bawat taxpayer. Depende sa line of business and siguro sa transaction ng taxpayer. Kung alin dyan yung mas makaka-menos siya ng tax. Okay, so siguro gagawa din ako later on ng vlog about that. But for now, let us focus here. So, ang ating pipili na method of deduction ay itemized. Kasi registered po siya. Yan po yung inabil niya nung first 2 quarter.
part 2 yung background information ng spouse. Kung hindi applicable sa'yo to, ignore mo lang to or as is na lang siya. Pero kung married ka naman, kaya lang at may taxable income yung spouse mo derived dito sa Philippines, pwede mo siyang i-join sa'yo, pero much better, and suggestion ko lang, mas maganda separate. Para meron din siyang sariling ITR na pwede niyang gamitin kung ano man po yung legal na paggagamitan niya. Okay? Part 3 is the total tax payable. So, ito wala kang ipipilaw dito kasi nag-auto-populate yung amount dyan. Depende dun sa entry natin sa next page. And then, kapag meron kang tax due dyan, i-print mo lang po itong form na to ng 3 set and then signed by the taxpayer or authorized representative. Part 5 is the details of payment. So, kung check yan, kung cash, ilalagay lang po dyan. So, proceed na tayo sa next page. Ito po. So, for every pages ng form, makikita dyan yung TIN plus the last name of the taxpayer do sa mga succeeding pages. Okay? So, dito sa page 2, which is the last page of this form, it is composed of part 5 at mayroon siyang 4 na schedule. Okay? So, yung schedule 1, ito is applicable for a taxpayer availing the graduated income tax rate, whether itemized or optional. So, paano yung pag-entry natin dito? Doon sa given natin na sample kanina, ang ating ilalagay dito sa kanyang sales or revenue receipt or fees is hindi po yung 105,000 na total taxable income niya. Kailangan nating i-less ito or i-less yung discount na binigyan niya 7K, kaya magiging 98,000 na lang. So, yun po yung ating i-key-in dito or i-input. And then, ang kanyang cost of sales or services. Wala siyang cost of sales kasi hindi into sales ito. Pero meron siyang cost of services. Ito po yung mga puhunan or yung mga expenses niya or direct cost ng service na ni-render niya doon sa client niya. Okay? Ito pong portion na to is applicable lang sa nag-a-avail ng itemized deduction. Okay? So, kung OSD ka, hindi na to applicable sa iyo. Okay? So, after nating ma-input, assume na lang po tayo na ang kanyang cost of services ay 25,000. Okay, so ayan, nag-auto-compute na po ang kanyang gross income na is 73,000. Pero hindi pa po ito yung taxable kasi kailangan pa natin i-less dyan or yung kanyang deduction, which is the allowable itemized deduction. Dahil kasi yun yung pinili natin kanina. Anyway, ang kanyang allowable itemized deduction should be supported by valid receipt and invoices para hindi siya ma-disallowed ng BIR once na audit ka. And then, pag na-find out kasi yan na hindi valid yung McKinley mong deduction, madi-disallow yun and then magkakaroon ka ng tax liability sa BIR. So, just make sure na valid naman po yung deduction na yun. So, lagay na lang po natin, halimbawa po, meron po siyang valid na itemized deduction of 35,000. Okay? So, mapansin mo po yung number 40, hindi siya pwedeng entryhan kasi hindi pwedeng pareho na mag-entry ka dyan. Either lang sa dalawang yan. Okay. So, line 41, makikita mo na dyan yung net income mo. So, yan na po yung taxable mo for this quarter. Okay? Pero kailangan cumulative kasi itong income tax na to, yung quarter income tax, kaya kailangan isama natin yung taxable income ng previous quarter. So, makukuha po natin ito doon sa 1702Q niya ng second quarter, 1701Q niya ng second quarter doon sa line 45A. Okay? Hindi po dito sa line 42, kundi doon sa line 45A ng previous quarter. So, assuming naman po na meron na po siyang taxable income ng previous quarter na 50,000. Ayan. So, nag-a-add na po yung income niya this quarter plus yung income niya or taxable income niya ng previous quarter. So, ang tanong, baka isipin niyo po na nagkakadoble-doble na kasi nag-file ng first, second, third, ng first and second quarter tapos ipa-file ulit dito. Kailangan pa rin po i-declare dito. Pero yung magkakadoble yung payment ay hindi po. Papakita ko sa inyo sa baba kung paano po ang mangyayari. So, let's wait for that. So, ayan po, after natin ma-enter yung previous quarter income niya, lalabas na po dito sa number 45, yung taxable income niya up to date.
So dito din po galing yung previous quarter na taxable income niya, ito yung kinukuha natin, ilalagay natin dito sa 42A. Okay, so kung may tax due siya, lalabas po dyan sa line 46A. But since hindi pa po siya nag-exceed dun sa 250,000 na tax exemption, kaya ang tax due niya ay 0. So, no need na magpunta pa sa bangko or sa collection agent ng BIR. I-file mo lang to in online, tapos pag naka-receive ka ng tax return confirmation, yun na po yung proof ng pagpa-file mo. So, make sure na itago nyo yun, i-print ninyo. Aside from, isi-save nyo din po yung soft copy. Okay, proceed na tayo sa Schedule 2. Ito yung sa 8% income tax flat rate. Okay, so ito, hindi pwedeng kung sino-sino lang or kung gusto mo lang na mag-file ng ganito, pwede na. Dapat, as per registration mo at makikita mo dun sa COR mo or yung BR Form 2303 mo na ikaw ay nag-a-avail ng 8% income tax rate. Makikita po yun doon. Magre-reflect po yun doon. Okay, so if ever na ikaw ay nag-avail ng income tax rate na to, so ang i-inputan mo lang po sa part na to is yung number 47A. So yan po yung taxable amount mo o yung gross receipt mo na net of sales, return, allowances, and discount. Okay, so halimbawa po, yung kanina na 105,000 minus 7,000 deduction is 98,000. Yun po ilalagay natin dito. Okay? Tapos, sa line 49, ilalagay mo din dyan yung taxable income mo. I mean, itong 49 na to, lalabas na po yan, nag-auto-populate na dyan yung taxable income mo for this quarter. Pero sa line 50, ilalagay mo dyan yung taxable income mo ng previous quarter. So, ganun din sa 8% income tax rate. Kailangan mo din i-consolidate dito yung income mo nung previous quarter, which is makikita mo rin naman doon sa line 53A nung previous quarter mo. So, tatlo lang ini-entry dito. Yung number 47A, tapos ito pong number 50A, plus itong number 52. Ilalagay mo dyan yung 250,000 na allowed exemption mo. Then, lalabas na po dito sa 53A yung taxable income mo up to date. And then, kung may tax due ka, dito sa line 54. Okay, so dito naman na tayo sa Schedule 3. May nakalagay po dito na prior year's excess credit. So, ito po yung mga payment or creditable withholding tax na pwede natin i-claim as valid and legit na deduction to sa ating tax due. Halimbawa po, for the first quarter, pwede mong i-claim as tax credit yung prior year excess credit mo. So, nung last year, kung may excess ka pa doon, pwede mong i-claim dito. Or kung ngayon naman ay quarterly naman na, halimbawa second quarter na yung pina-file mo or third quarter, kunin mo yung binayaran mo na tax due ng first and second quarter kung meron. Ilalagay mo dito yun. Kaya, maidideduct pa rin dito kahit na naging cumulative yung iyong taxable income sa form na to, sa quarter na to, i-release pa rin po yung binayaran natin na payment ng previous quarter. Sa 57A naman, ito naman po yung creditable withholding tax ng previous quarter. So, ano tong mga creditable withholding tax na to? Ito po yung na-mention ko kanina at pinakita ko na 2307. Okay, so nung previous quarter, nag-claim siya ng creditable withholding tax, kailangan yung total ilagay dito. Tapos ngayon naman po, kung mag-claim, mayroon pa rin siyang 2307 at gagamitin niya, i-claim niya, ilalagay din po dito yung total, provided, pero na-submit niya yun online through e-submission, ALPALIS data entry module. Bawal siyang i-claim or gamitin unless na na-submit siya via ALPALIS data entry module ng BIR. Okay? Ngayon naman po itong number 59, ito naman po yung halimbawa, nag-file ka na, nauna ka na nag-file ng 1701Q, pero nagkamali ka ng computation. Kulang yung na-i-declare mo. So, lumalabas, meron ka pang tax payable. So, kung ganun po, if this is an amended return na to, kailang i-reflect mo dito yung nauna mo ng binayad para hindi ka magkadoble ng payment. Kung ano na lang po yung natitira na hindi mo na ibayad, siya na lang pong magre-reflect dito na babayaran mo.
So, ganun po yung ibig sabihin ng tax credit na to. So, itong mga valid tax credit na to, i-deduct siya doon sa tax due mo. Okay, then lalabas po kung magkano pa yung magiging tax payable mo pa sa line 63A. And then the last part of this, the schedule 4 ng part 5 na to, is yung penalties. Okay, siyempre ito ayaw natin to. Kasi malaki pa yung penalty na ini-impose ng BIR pag may tax due ka. Tatlong iba't ibang klaseng penalty agad yan. Merong surcharge na 25% of your tax due, at merong 20% na interest per annum base sa tax due mo, at saka yung compromise naman na base naman doon sa gross receipt mo na may bracket din po yan. So, okay, iwasan po natin yan. If ever na late talaga, wala tayong magagawa kundi pakomputan sa BIR kung saan ka register bago mo bayaran. So, pag okay na yung ating preparation ng form, wala ka nang babaguhin, after mo ma-proofread at tama naman lahat, i-click mo na po yung validate. Tapos kapag okay naman yung pag-entry mo, lalabas po yung validation successful. And then, i-okay mo lang. Pag halimbawa naman po na meron kang na-discover na may mali, i-edit mo lang. Click mo lang po itong edit para mag-open ulit siya. And then, ma-edit mo yung dapat mong edit. And then, again, validate. Tapos, saka ka mag-save. Huwag mong kalimutang mag-save. Okay? And then, pwede mo na siyang i-print para po mabayaran mo kung may tax due pa. And then, after that, isubmit mo na siya online. Okay, since ito ay demonstration lang, bawal pong isubmit ito. So, this is the actual filing of Form 1701Q.